Now, this 2 Chronicles 19 is about rebuke. This man, in verse 1 of chapter 19, then Jehoshaphat, the king of Judah, was rebuked by God through Jehu. Jehu. Should you help the wicked and love those who hate the Lord? Mamahalin mo ba yung mga masasama at yung mga taong kaaway ng Diyos? Kaya mapapansin mo, Brother Matt, sabi ng Panginoon sa Psalms chapter 1 verse 1, do not sit to the seat of the mockers. Huwag kang uupo sa upuan ng mga manlilibak. Kaya nung unang panahon, Sister Mercy, siguro Sister Mercy, matagal ka na rin sa faith, di ba? Nung bata tayo, di ba? Bawal kang manood ng sine. Kasi no, Sister Arlene, pag umupo ka dun sa upuan ng mga nagsisine, kasi nga naman, nung ang sine, Sister Maribik, alam mo naman sa probinsya, ang palabas ay, for example, Fernando Po Jr., for example, isang bala ka lang. May kadouble. Di ba? May kadouble pa yan. May mga double yan eh. Madilim. So, ang pakilala ng mga magulang natin sa sinihan, madilim. Maraming mga nangyayari sa kadiliman. Kauupo dyan. Masama. Di ba? Ganyan ang pakilala sa atin, Sister Mercy, di ba, ng mga 30, 40 years ago. Kaya, sabi ng Panginoon, huwag kang uupo. Kasi pag umupo ka daw dyan, malalalinan ka. Meron pa kaming paniniwala, no, Sister Mercy, na sample, may magpapamana, may mga damit na luma. Yung taong yun, mabuting tao. Naku, manahin mo daw yun. Pag minana mo daw yun, Sister Charmy, yung espiritu na nandoon sa mamang mabuting taong yun, mapupunta sa'yo. Mga sapatos na butas, kuhanin mo lahat. Yung mga sira, kuhanin mo kasi mabuting tao yan. Sabi ko, ang baho-baho na sapatos na to, luman-luma. Diyos ko, kahit ano pa magandang espiritu dyan, mabaho ang paa niya. Baka mamaya may mga kurikong yan o may mga buni. Di bali na lang. Amen ba, mga kapatid? Ito yung sinasabi ni Propeta Jehu. Tutulungan mo ba yung mga masasama at yung mga taong kalaban ng Diyos? Therefore, kapag sabi ni Propeta Jehu, pag minahal mo yung mga yan, kalaban mo ang Diyos, magagalit sa'yo ang Diyos. Kalaban ng Diyos yan eh. Amen ba? So yun kasi alam mo, Sister Mercy, mahirap man-rebuke ha. Alam mo yung rebuke, yung nagagalit talaga ng harap-harapan. Kaya minsan may ganda eh. May ganda minsan maganda. Open rebuke is also, and Proverbs 27 verse 5 says that, confirms this. Open rebuke is better than secret love. Maganda ng diretsahan. May mga Pilipino kasi paligoy-ligoy pa eh. Ano bang gusto mo sabihin? Marami mga flowery word. Ano ba? Gusto natin diretso na kaagad. Kasi ganito eh. Yeah. Marami tayong flowery words. Now, the proverb says that open rebuke is better. Minsan ayaw natin man-rebuke. Ayaw natin magsabi ng totoo. Especially sa mga taong kinahiya natin. Diba? Pero may mga time and place where rebuke is beneficial. May mga time, may mga place na mas maganda diretsahan. Kaysa sa patatagalin mo. Tatagal. Hahaba. Mas maganda na yung nasabi mo yung totoo. Kaagad. Amen? Sa relationship, maganda agad, diretsahan. Alam, sabi mo na, 10 anak mo. Huwag kang umastang dalaga, kahit na hindi na, dala na. Pero, style dalaga ka, pero, di ba? Sabi mo, ano pa ako eh. Hindi kasi ako kasal sa Pilipinas eh. Kahit ba, hindi. Kasal ako sa Pilipinas, pero ang passport ko, single. Kapatid, hindi porke hindi ka nagpalit ng passport ng surname mo, hindi sabihin, hindi ka kasal. Hindi lang nabago ang passport name mo. Kasal ka talaga sa mata ng batas, sa mata ng Diyos, you are lawfully and legally married. And therefore, kasal ka. May mga Pilipino gano'n pag-akalan, kasi single ang ginagamit ko, wala nakakaalam. Kabilang.
Secret marriage kasi. Oh, 'di ba, Sister Joyce? Maraming ganun, secret marriage. Yung kasi secret nyo, nalalaman din naman. Malaman-laman, alam sa Facebook mo kung married ka na. Pero kung nag-married, secret kasi yun. Nung kinasal kami. Bakit nalagay sa... Hindi na secret kasi alam na ng lahat. Amen ba, mga kapatid? Sa relationship, maganda yung ganun. Honest to goodness. Pagka yung ayaw mo talaga, sabihin mo. Ayaw mo. Ayaw mo ng ganyan. Hindi yung mga Pilipino kasi, Brother Matt, mahirap yung makuha ka sa tingin. Alam mo naman, ayaw ko yan. Hindi mo naman sinasabi. Hindi mo sinabing ayaw mo nito. Luto ako ng luto ng Bicol Express na super anghang. Ayaw mo naman pala maanghang. Oo ka ng oo, masarap. Hindi naman pala. Ba't di ka magsabi ng totoo? Alam mo kapatid, maganda na yung nagsasabi ka ng tapat. Pag sabi ng tapat, sabi ng matatanda, Sister Chani, nagsasama ng maluwag. Pag oo ka ng oo, tapos mamaya-maya, magre-rebelde ka na. Magagalit ka na, sasabog ka na, parang Taal Volcano. O, Sister Maribik, sumasabog ang Taal Volcano ngayon, ha? Mind you. Nagsisilikas na naman kanina. Daan-daan na naman sa Batangas, mga kapatid, ang inililikas. Kaya kanina, I have already posted sa group chat ng main church na maghanda at mag-ingat. Yun nga, mga kapatid, ang kagandahan ng rebuke. Minsan may lugar. Pero minsan kasi hindi mo rin mapigilan. Minsan kasi walang lugar eh. Kasi pag hinintay mo lang yung tamang lugar, minsan hindi nila alam yung temper mo eh. Kanina sa Taal punta kami ng mall. Sabi ko, punta tayo ng mall kasi gusto kong pagod na ako sa Taal. Gusto ko muna alam mo yung gusto mong magliwaliw ng konti. Maglakad-lakad tayo, tingnan natin ng bili tayo ng Dunkin Donut, sabi ko. Sabi ni Joel, Daddy, we can stay there for 5-10 minutes. Sabi ko, what, 5-10 minutes? Sabi ko, no. You're not gonna give Daddy or Mommy the time. You see? Because you have to enjoy life. Because few years from now, because you're now 10, 2-3 years from now, you're gonna be on your own. So you cannot give time to Daddy. Nung unang panahon, Sister Arlene, natandaan mo, pag hindi ka sinasama ng nanay tatay mo sa palengke, iyak ka ng iyak. Gusto ko sumama. Natatandaan mo yung Sister Lorraine, pag hindi ka na isama ng nanay mo sa palengke, pag hindi ka sinasama, iyak ka ng iyak, habol ka ng habol, parang ang aso. Ngayon yung mga bata, isinasama mong paggagala, ayaw magala, tamad. Nag-iba na talaga ang panahon, Sister Chani. Kaya, na-review ko tuloy siya. Sister Chani, sabi ko, no. You are still young, you have to enjoy life. While we are here, while we are alive. Because one day, when Mommy and Daddy are dead, you're gonna be by yourself. Maganda na yung sinasabi mo yung diretso. In a nice way. Hindi masama yun, Brother Matt. Magsalita ka ng gano'n sa mga tao. Diretsa. Alam nyo, mga kapatid, ganito ako. Ganito ang aking buhay. Ganito ako, hindi ko na kayang baguhin ito. Yung time ko, hindi nyo kayang hilahilahin. Kaya sabi nito mga kapatid, yung rebuke daw ay mas maganda, yung pagsasabi ng totoo, at minsan, siyempre, ang review kasi medyo harsh. Kasi pag lagi kang malambot, kaya nga, nung binata ako, sabi ko nga, naku, sana mapangasawa ko, mabait. Yung mga taga Ilongga, Sister Maribig, galit na ako sa'yo. Alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Alam mo, sasampalin na kita. Okay. Mamaya, sasaksakin na kita. Napakalambot. Amen ba? Ay sa Batangas yan, Brother Mataw! Ka agad talagang magigripuhan ka sa tagiliran. Amen ba? Ano sinasabi ng Bible? Rebuke is better than love, carefully concealed. Kasi mas maganda yung nagsasabi ka ng totoo, kaysa sa mahal mo nga yung tao, pero patago. Alam mo, mahal kita, pero hindi ko sinasabi sa'yo, para hindi ka masaktan. Pag hindi mo sinabi ang totoo, Sister Arlene, paano malalaman ng tao na dapat pala niyang i-improve yung sarili niya? Nakukuha niyo? Ito ang ginawa ni Brother Jehu.
na bagamat mataas na hari ang kanyang pinagsasalitaan, hindi siya natakot. Mahirap kasi magsalita minsan sa mga matataas eh. Amen ba? But Jehu, the son of Hanani, his father Hanani was a brave prophet. His father, Jehu's father Hanani, he spoke to King Asa. Matapang. Siguro pinaalala ni Propeta Jehu kay Haring Jehoshaphat yung sinabi ng Panginoon sa Psalms 97 verse 10. You who love the Lord hate evil. Kung talaga mahal mo ang Diyos, labag ka sa kasalanan, laban ka sa masama. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, tapos mahal mo rin ang masama. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Cecil, you cannot serve two masters at the same time. You will either despise the other and love the other one. Isa lang ang mamahalin mo. So mga kapatid, nandun ang tapang ni Propeta Jehu. And then mga kapatid, let's jump to verse 5 to 11. Ang sabi rito mga kapatid, there was a time na sila ay lulusubin na. Nagkaroon ng reformation ang judicial, ang mga court. Maganda kasi ay mapapansin mo mga kapatid, may iba't ibang body ang government. Iba't ibang body ang sangay ng ating lipunan. Meron dyan na executive. Executive, yan yung mga presidente sa Pilipinas. Yan yung mga tao na gumagawa yan ang mga nasa ehekutibo, yung tinatawag na sa Tagalog. Yan yung mga cabinet secretaries. The second one is legislative. Yung mga gumagawa, nagle-legislate ng batas. Congressman, senators, yung mga governors, yan. And then the third body is the judicial, yung korte. Kaya mapapansin mo mga kapatid, napakaganda ng yung three branches of the government naghihiwa-hiwalay. Kasi pag pinagsama-sama mo na yan, Sister Marivic, magkakaroon na ng luto, daya, lalaki ang ulo ng bawat isa sa kanila. Kaya dapat may check and balance. Hindi pwedeng yung nasa legislative nandito rin sa executive, otherwise luto sila. So nagkaroon ng reform, nagkaroon ng pagbabago, ng improvement sa judicial body of the government nung panahon yung kay Jehoshaphat. So ang sabi ng Panginoon, sabi ni Propeta Jehu kay King Jehoshaphat, behave courageously, and the Lord will be with the good. Mayroon pang trabaho ng judge, Sister Arlene, ha? Example, mag-judge ka. Mahirap eh. Kasi ang batas, Sister Arlene, walang puso. Hindi pwedeng, I was at the court yesterday, sabi ng judge, the law is exercised without prejudice. Not because the judge is sympathetic, not because the judge is played or being influenced by emotions. Hindi pwedeng may emotion. Otherwise, pag lahat na lang ng tao na punta ng court, Sister Arlene, umiyak, naawa na yung judge, panalo na lagi yung palaiyak. Di ba? Ay, iyakan tayo, drama. Sabi ng judge, hindi pwedeng drama dito. Kailangan, ano talaga ang tama? Kaya ito ang naging panuntunan ni Propeta Jehu, behave courageously. Kasi dapat matapang ka. Hindi porke mayaman yan at may influensya yan, laging panalo. Tama ba talaga yung sinasabi niya? O baka magaling lang yung abogado. Sa Pilipinas kasi, pag magaling ang abogado, talo ka na eh. Dito sa UK, walang ganon. May parity. Sabihin, pag ikaw ay ang kalaban mo, for example, Sister Arlene, ang kalaban mo ay, example sa Pilipinas, ang kalaban mo, San Miguel Corporation versus Arlene Sinon. Talo ko na kaagad. Kasi siyempre, kukuha si Kowang ko na magagaling ng mga abogado de Campanilla. Ang kukuhanin mo lang, abogado de Kuliling. Na may kuliling lang na ganon. Talo ka na kaagad. Diba? Sa UK, hindi ganon. Kahit pagkuhanin nila ay magagaling na abogado, pero ang abogado mo ay bago lang, pero tama ka, panalo ka.
Hindi dito pinapairal ang galing at yaman ng tao. Kaya siguro sinabihan siya na maging matapang. Kasi ang Panginoon ay kasama ng mga mabubuti. Kasi, kaya dapat ang judge matapang. Dapat ang judge hindi pwedeng bayaran. Meron akong kaklase, Sister Arlene. Ano niya, pre, galing ako doon kay judge, Bakit ka nakipag-usap ka kay judge? Nagbigay ako ng ng lagay para hindi niya pakulong yung kapatid ko. Nababayaran ng batas eh. Kaya, pag ang batas kasi, Sister Arlene, kaya mo ng bayaran, then hindi na batas. Wala na siyang, hindi na patas ang laban, nabibili. Amen ba, mga kapatid? Meron ng, kaya ang mapapansin mo, Sister Christy, ang batas sa Pilipinas may piring, di ba? Wala siya nakikita. Para bulag siya sa both sides. Kailangan katotohanan lang ang mag-prevail. Yung tama, yung mabuti. Kaya yun ang trabaho ng mga judges. Kaya Sister Arlene, kapag ikaw ay naging governor na, magiging judge ka rin minsan ng mga pagtatalo ng mga informal o mga civil matters, for example. Governor, ito, ganito to naglagay ito nagtanim ba naman ito ng sagingan, tapos yung bunga ng saging, nasa tapat ko lumaglag. Kanino yung saging na lumaglag? Sa akin o sa kanya? Diba? Mga tipong ganon. Hindi mo alam. Kasi yung saging, buno ng kabila ni A, pero yung bunga lumaglag kay B. Kanino yung saging? Lumaglag sa akin. So, pero ang sabi ng Panginoong mga kapatid sa inyo o sa ating magiging mga anak, apo, magiging salit-saling lahi na magiging judge, maging matapang sa pagbibigay ng judgment. Pagka tinanong ka ng tao, maganda ba ito? Para sa akin hindi. Maging totoo ka. Huwag mo sabihin na para lang maging maganda sa kanyang pandinig. Sabi mo, oo, kahit hindi. Para sa akin, hindi maganda ang kulay na yan. Ewan ko. Tapatin mo siya. Yung iba kasi ginagandahan ng kanilang, para pleasing. At ang sabi pa ni Propeta Jehu, to trust the Lord, because the Lord will be with the good. Kaya pagka ang judgment mo, pabor ka doon sa masama, kalaban mo na ang Diyos. Kasi ang Diyos kasama ng mabubuti, pinatalo mo. Di kalaban mo na ngayon ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya mga kapatid, maganda ang may maganda. Maganda sa isang bansa ang maganda ang batas. Patas. Amen? Kasi kung maganda ang batas, Brother Matt, uunlad ang bansa natin eh. Pero, minsan kasi maganda ang batas, pero hindi naman na-implement. Diba? Di wala din. Kaya, tingnan mo, Brother Matt, ang Pilipinas, sabi ko nga, tayo naman ay marami naman sa atin nag-Maynila, Tingnan mo, paano uunlad ang Pilipinas sa Pasig? Nakita mo, Sister Chami, itong aking background, di ba? Yung mga yan ay, imagine mo na lang yan ay Pasig. Yung mga nakatira dyan sa tabi na yan, puro mga squatter, walang toilet. Saan nila tatapon yung mga dumi nila? Di sa tubig. Plastic. Magandang batas. Pero hindi naman natin ma-implement. Di wala. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid dito, yung mga batas natin, kailangan ma-implement natin ng maayos. Properly administered. Properly executed. Maraming mga batas ang Pilipinas na magaganda eh. Pero because kulang sa implementation, hindi nangyayari. Sa UK kaya maganda, kaya mapapansin niyo mga kapatid, ang ganda ng isang bansa nasa proper administration of justice.
nasa tamang administration ng hustisya. Walang bayad. Pag hinuli ka, may ticket ka. Sa atin, pag nahuli, ito, Mang Kepweng, ito ang 200 pang almusal. O sige na, okay ka na. Kaya kahit yung mga driver na pag-giray-giray, hindi marunong, nakakabayad, nababayar, nagbibigay ng kotong sa mga pulis na mga kurap. Kaya yung mga driver na hindi marunong, mga lasing, adik, nakakapag-drive. Nakakalabas, nakakapag-drive pa rin, nakakapaghanap buhay, na dapat sana hindi. Pag inuli, huli. Kaya sa UK, Sister Charmy, meron 12 points system. Unang huli sa'yo, natikitan ka, 3 points yun. Pag na-4 na ticket ka na, 3 times 4 is 3, 6, 9, 12. Pag naka-4 na ticket ka na violation ka na, revoke ang license. Hindi ka pwede mag-drive. Wala na babayarang pulis. Kaya, titino ang tao. Di ba? Sa atin, kapag tatawid ang mga tao sa pedestrian lane, sasagasaan ka ng jeep. Mamamatay kang bata ka. Amen ba mga kapatid? Dito sa UK, kahit ang tatawid Sister Charmy doon sa pedestrian lane ay bibe, manok o aso, titigil ang sasakyan. May disiplina ang tao. Pag ang bansang walang disiplina, hindi uunlad. Walang disiplina eh. Walang disiplina. Magagawa ka ng business, Sister Mercy. Example, gagawa ka ng business. Ang haba ng pila sa DTI. Sa UK, mga kapatid, yung mga may business dito, mind you, literally, mga kapatid, pag gusto mong magkaroon ng limited company formation, example, gagawa ka ng Elaine Cruz Limited, company form. Within 5 minutes, form ang company mo, meron kang company. Sa Pilipinas ka gumawa niyan, dadaan ka pa kay mayor, marpipila ka pa, ang haba. May mga barangay clearance, sedula, may mga DTI pa. Naku, pag may hinahina ka man, ang haba, ang daming mga babayaran. Bago ka makapagsimula ng negosyo sa atin, ubos na ang kapital mo. Hindi ka makapagsimula. Kasi ang daming bayarin eh. Ang daming pahirap. Ang daming mga fixer. Hindi ka ngayon maghanap ka ng subukan mong maghanap ka ng magpa-passport ka. Punta ka ng Libertad sa DFA. Ang daming fixer doon. May slot. May time. Bibilin mo nga lang. Pero pag mo sa online, yung online DFA, wala ka makuha ng slot. Ganong katindi, ganong kagarapal sa Pilipinas, mga kapatid. Kaya, hindi tayo umunlad. Kasi, may mga tao na walang disiplina. May mga batas hindi na-implement. Kahapon, yung napanood ko si Tamaribe, kung nanood kayo ng GMA7 ba yun, namamaril sa Maynila yata, hindi ko alam kung sa Pasig yata yun, namamaril. 1 taon nakalabas. Namaril uli. Bakit palalabasin mo, namamaril na yan eh? Wala naman kasi napatay. Gusto mo may mapatay pa? Amen ba, mga kapatid? Walang disiplina. Dito sa UK ba, wala kang, siguro meron din. Pero wala pa ako nakitang tao dito may dalang baril, yung civilian. Kaya makita gano'n. Di ba? Sa Pilipinas, ang pulis pag pulis patawala, di ba? Sister Maribik, talaga pagsasakay ng jeep. Magkano pa masahe, boss? Papakitan siya ang gilid si Brother Matt ng kanyang bewang para makita mo, Bari lang tayo? Mayayabang eh. Yung balita nung isang araw, yung anak ng congressman, hindi ba kilala, nakakunig congressman? Sinapak-sapak yung gwardya. Mayayabang. Dito ba may gano'n? Kahit anak ka ni Queen Elizabeth. Ano ka? Kailangan mo sumunod sa batas. Amen ba? Kaya mahalaga sa isang bansa, mga kapatid, ang may maayos na batas. May disiplina. Amen? Kasi pag walang disiplina, ay wala. Wala nangyayari.
Mga kapatid, go to 2 Chronicles 20. This is the victory of Jehoshaphat. Chapter 20, verse 1 and 2. The people of Moab with the people of Ammon and others with them, besides the Ammonites, came to battle against Jehoshaphat. So maraming tao. Nilalabanan na sila. Alam mo, Sister Christian, mahirap sa ginagawa natin. Well, hindi naman mahirap. Pero parang hirap nating i-contemplate. Mahirap nating i-visualize yung actual na nangyayari. Pero kung kayo mga kapatid ay, ang tawag kasi dyan, Sister Charmy, encounter. Or, encounter ang tawag ng home office Pag nagbabasa ako ng mga detention letters, Sister Maribig, ang nakalagay, your client was encountered by the police officers. Sabi ko, what do you mean encountered? You did not encounter my client. You arrested my client. Illegally. Bakit illegally? Sa Arlene yung last year, may napanalo akong taga Bicol Inaresto ng police. Nagbayad yung police sa akin sa kliyente ko ng 6,000 pounds. Unlawful arrest. TNT yun TNT. Unlawful arrest. Ganun katindi sa UK. Brother Matt. Sabi ng homeless, what? Sabi ng homeless, Judge, why is the government paying 6,000 pounds for this unlawful overstayers here? Sabi ko, sir, this country is built upon democracy. Okay? You have the right to arrest only if ganun. Judge, the arrest was made unlawfully. Why? Because may application pending pa yung client ko, hindi pa nadidesisyon na. Kung lahat pala nag-a-apply, tapos a-arrestuin nyo rin, huwag tayo mag-apply. Ina-arresto nyo rin pala Pag nalaman nyo yung address, may address, a-arrestuin ko sa doon. Hindi. Therefore, you are sending a wrong message. This government is sending a wrong message to the public. Pag ganyan ang ginawa nyo kako, walang mag-a-apply. Walang magpapaalam, nandito ako sa ganitong lugar. No. Sabi ng judge, oo, tama. Government, home office, you paid this client 6,000 pounds, Sister Charlie. Kikita ka pa Di ba? So, bakit ko nasasabi ito, Starling? Kung ikaw ay napuntahan na ng police, kasi Sister Lorraine, ang mga police dito, pagka nanga-arrest, laging 12. Para silang alipores ni Jesus, mga apostoles. 12. Kakatok na yan. Katanungin ka, what's your name? Doon ka matatakot Doon ka magkakaroon ng fear. Because, for the sake of the discussion, the enemy is there. Itong kinakaharap ni Jehoshaphat is a great multitude. Marami siyang kalaban. Hindi basta mga tao lang. And there was a significant threat against him. Kasi yung dating laban ni Jehoshaphat at ng mga Ammonite at itong mga Moabite, halos, talagang muntik na siyang mamatay. Ito na naman, nilulusod na naman siya ng mga kalaban. But the nation, ito yung sinasabi ni Pastor Johnny kanina, the nation gathered to seek God together. Pag wala ka ng lusot, kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pag maraming tao sa simbahan, ibig sabihin, Sister Arlene, maraming problema ang church. Di ba? Yan naman totoo Pag walang tao sa church, o walang kaka-content tao sa church, masaya ang tao, walang problema. Pero pag maraming tao, sabihin, maraming kailangan. Amen ba mga kapatid? Yan ang totoo. At natakot si Jehoshaphat. Natakot siya. Jehoshaphat feared. Kasi lulusubin na siya Sino ba naman ang hindi matatakot? Buhay mo na.
Yung kliyente ko sa Arlie, sabi niya, Attorney, alam mo nung dumating yung mga pulis, iba pala yung, hindi ko pa naranasan kasi yung mga kapatid pero kung manood kayo ng YouTube, hanapin mo yung mga UK border control. Yan. May kung nakapanood na kayo niya mga kapatid, yung mga inuhuli. Ganon sila katindi. May nahuli mo isa, Jamal! Mga Muslim. Oh, parang mga nakakatakot Yung fear kasi mga kapatid will paralyze you. Fear paralyze people. Pag ang tao dinatingan na ng takot, nawawala na yung pag-asa. Kaya ang gusto laging gawin ng kaaway, Sister Charmy, takutin ka. The devil comes to steal, to kill, and to destroy. To kill, to destroy the word that have been planted in you. And Jehoshaphat feared. But he set himself to seek the Lord. Ang ginawa niya, sa halip na mag-post sa Facebook, Sister Arlene, hinanap niya ang Diyos. Hindi siya naghanap ng internet connection para makapag-post sa FB. Hinanap niya ang Diyos. Mahalaga yan mga kapatid Kapag kayo ay babad sa salita ng Diyos, every time na may dumating na takot, yung fear, kasi minsan darating yung fear hindi mo alam kung bakit. May mga time na, bakit ako natatakot? Bakit ako ganito? Bakit ako nagpapanik? Hindi mo alam kung bakit. Parang may nararamdaman kang kaba. May parang natatakot ka. But this context in 2 Chronicles 20 gives us the insight, the remedy for fear is to seek God, to pray, to call upon the Lord. Yun ang sikreto mga kapatid. Ano bang magagawa mo? Wala naman tayong magagawa Kahit magtatawag ng mga friend o magulang mo, wala naman sa tabi mo. Yung kapatid mo, wala naman sa tabi mo. Yung mga maasahan mo, hindi naman palaging katabi mo. Ang maaasahan mo lang, ang Diyos. You call upon God. Kaya sinabi sa Mark 9, chapter 28, verse 29, na yung source ng ating spiritual power ay nasa pag-aayuno at panalangin. Malaki mga kapatid na nagagawa ng pag-aayuno at pananalangin. Yung pananalangin mo, it's already tapping the source of the Almighty God to give you the confidence, to give you the power that you need at that point. Mahalaga yan mga kapatid. Yung panalangin, napakahalaga niyan. Natatakot ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Panginoon, hindi ko alam ang gagawin ko, Panginoon Lord. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, yung aking anak, Panginoon, yung aking asawa, yung aking mga magulang, aking mga kapatid, ang aking mga kaibigan, wherever they are right now, Panginoon, touch them. Panginoon, touch them with your mighty hands. Lord, I am afraid. I don't know what to do, but you said in your word that if I call upon the name of God, you will answer me and you will hear my voice. Pag pinanalangin mo na yan, kakaroon ka na ng magsimulang, kasi the devil doesn't want you to pray. The devil doesn't want you to believe in the Word of God. Kaya tomorrow, Brother Matt, ang ating topic is something about this. Importante yun Importante yung pagtawag sa Diyos. Yung pagtawag mo lang, Panginoon. Tapos kumanta ka na, paanoin mo na yung mga Christian song. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Pag kinanta mo na yun, yung mga ayaw ng diablo na ang pinaka ayaw ng kaaway, Sister Arlene, yung takot na takot ka na pero kumakanta ka. Takot na takot ka na nagpe-pray ka pa sa Lord. Ayaw ng diablo niyan. Because he knows that when you call upon God, he knows that the antibiotic of fear is prayer. Yan ang itinuturo sa atin mga kapatid.
So Judah is no longer Jehoshaphat, gathered together to ask help from the Lord. Nagkaroon na sila ng gathering. Kaya mahalaga mga kapatid yung ating women's prayer, yung ating men's ministry, yung every Tuesday na kayo nananalangin, 4 kayo, 3 kayo nananalangin. Mga kapatid, huwag ninyong baliwalay ng panalangin na yan. Napakahalaga niyan. Yung mga anak ninyo na hindi nyo na ipapanalangin, it's for you to pray for your family. For you to pray for them to know the Lord as well. The way you do. The way you know God. The way you worship God. Panginoon, yung mga pamilya ko na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, nagpipray po ako na makakilala sila, makilala kanila, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, yung aking mga anak, nasa man sila ngayon, hindi ko man maabot ng aking mga kamay, Panginoon, ngunit sa panalangin ito, Panginoon, ang iyong kamay ay hindi maikli upang sila'y hawakan, sila, Panginoon, ay yakapin, Panginoon, sapagkat ako'y nananabik sa kanila. When you pray, the Spirit of the Lord is working in power. Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos nakikilos, bagamat hindi nila alam kung ano nangyayari, yung mga anak mo mapuprotektahan, na hindi mo alam. Kailangan hanapin natin ang Diyos. Kaya mapapansin mo, Sister Arlene, si Jehoshaphat, he set himself to seek the Lord. 2 Chronicles says, if my people will humble themselves and seek the face of God and pray. So, nandun yung structure, Sister Arlene. Humility, pagpapakababa, paghanap sa mukha ng Diyos. Panginoon, hinahanap kita. Hanapin mo ang Panginoon. Sabihin, mag-pray ka. Abutin mo ang Panginoon sa iyong mga panalangin. Maraming tao kasi hindi nagpipray kasi hindi nila alam yung value ng prayer. Akala na prayer lang yan eh. Pero hindi. Prayer works. Mahalaga mga kapatid na kayo ay nananalangin. Ano pa ang sabi rito mga kapatid? Sila ay nanalangin at sila ay nagkatipon-tipon na hanapin ang Diyos. And Jehoshaphat proclaimed. Nagkaroon siya ng proclamation. Fasting throughout all of Judah. Nagkaroon sila ng pagtitiwala sa Diyos. Kagaya ng ginawa noong pinuno ng Nineveh. Na sana pupuksain na siya ng apoy ng Diyos, pero nagtawag sila ng panalangin at pag-aayuno. Tandaan nyo ito mga kapatid. At ito mga kapatid, sinabi ito sa akin ni Pastora. Gusto kong tandaan nyo ito. Pag ikaw ay may problemang malalaki, yung malaki ng problema mo talagang matinding problema, ang sagot dyan, kapatid na Charmy, prayer and fasting combined. Prayer and fasting combined. Hindi lang prayer, samahan mo ng fasting. Panginoon, mag-fasting po ako ng kahit na breakfast. Kung hindi mo talaga kaya na mahaba. Pero yung fasting mo na yun, kailangan tubig lang. Tubig, nagbabasa ka ng Word of God, habang nanalangin ka, meron kang background. Maganda may background para medyo lalo kang na-i-encourage na manalangin ka. Kasi pag walang background, Sister Charmy, ang nangyayari, mabilis lang ang panalangin mo eh. Pero pag may background ka naririnig, humahaba ng humahaba. At yun ang sinabi sa akin ni Pastor mga kapatid. Na pag may mga problema akong malalaki, lagi may fasting. Mahalaga yung fasting. Mahalaga yung prayer. Tandaan nyo yan mga kapatid. Just like Judah, siya mga kapatid ay nagkaroon ng proclamation ng fasting throughout Judah. Proof of total dependency upon God. Yung kasing fasting mga kapatid, pagbibigay mo yun sa Diyos eh. That is your offering. Ang sabi mga kapatid dito sa ng ating talata, Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem. And he said, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? Kaya makikita mo, Sister Christy,
Ang tawag sa Panginoon, King of all kings. Lord of all the lords. And King Jehoshaphat proclaimed the kingship of God. Are you not the God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? Nanalangin si Jehoshaphat, are you not our God who drove out the inhabitants of this land before your people Israel? Nung nanalangin si Haring Jehoshaphat, mga kapatid, sa kanyang panalangin ay kanyang nirecognize ang mga past miracle ng Diyos. Yung mga dating nagawa ng Diyos. Lagi mong aalalahanin yun eh. Kaya yung mga kanta natin na, kailan ka iniwan ng Diyos? Anong sakit ang di niya pinagaling? Kayo patutuwa ni Sister Elaine, kilala niya ng Panginoon eh. Hindi siya binibigo. Kasi every time may babayaran siya, may babayaran siyang alas 12. Alas 11, magpapadala ang Panginoon. Hindi siya kailanman binigo ng Diyos. Ganon din tayo mga kapatid. Lagi mong bibigyan ang Panginoon ng parangal dahil ni minsan hindi kanya pinabayaan. Ni minsan hindi ka nagutom. Ni minsan nagkasakit ka pero ano ba sakit ang hindi niya pinagaling? Ano bang mga problema mo kung hindi niya binigyan ng kasagutan? Kaya di ba ang kanta sabi, Brother Matt, di ba't wala? Ganon din tayo mga kapatid. You have to recognize the past works, the past miracles of God in our lives. Panginoon, nagtagumpay na ako dito. Panginoon, nalampasan ko na ito. Kaya malalampasan ko uli ito, Panginoon. Ganon lang yung ating mga panalangin, mga kapatid. And then ito yung sinasabi ni Pastor Johnny kanina. For we have no power against this great multitude that is coming against us. Nor do we know what to do, but our eyes are upon you. Panginoon, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Panginoon, hindi ko po kayang talunin itong mga karamihang ito. We don't know what to do. Minsan naman, di mo talaga alam ang gagawin eh. Di, ituon mo na lang ang mata mo sa Diyos. Ganun lang mga kapatid ang sagot. Panginoon, anong gagawin ko? Sa Diyos lang tayo tatawag. Hindi natin alam. Di, sa Diyos ka na lang kasi mas nakakaalam yung nasa taas. The things that you don't see, mga kapatid, is seen by God. God can see the bigger picture. Makikita natin mga kapatid sa huling mga talata. May mga sasabihin pa ako. And the prophet said to him, do not be afraid or be dismayed because of this great multitude. For this battle is not yours, but it is God's. Bagamat malaki ang mga kalaban, maraming kalaban, na talagang papatay sa kanila, pero inutusan si Haring Jehoshaphat. It was a command, not a request. It was a command. Do not be afraid. Do not be dismayed. Because the battle belongs to God. Yung pakikipaglaban ng buhay natin mga kapatid, hindi para sa atin yan. Yung mabibigat. We're not designed to solve all the problems in life. Hindi mo kaya lahat ang sagot eh. Anong sagot mo dyan? May sakit yung anak mo. Anong sagot dyan? Wala. Hindi mo alam. Nawalan ka ng trabaho. Anong sagot dyan? Wala. Hindi ko alam. Diyos lang nakakaalam na sagot. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, Sister Arlene, but I will fight on your behalf. Lalabanan ng Panginoon ang lahat ng mga kalaban ni Judah. And then there was a command, you will not need to fight in this battle. Position yourselves
stand still and see the salvation of the Lord. Kaya may kanta tayo, Sister Christy, na be still and know that I am God. Relax ka lang. May mga tao kasi masyadong abalang-abalay, parang busy-busy. Takbo ng takbo, parang may ginagawa. Oh. Kaya kita mo, sabi Sister Chami ng Panginoon, di ba? 365 times, sinabi ng Panginoon, do not be afraid, do not worry, fear not, do not be dismayed, be full of courage. Marami siyang mga ganun eh. 365 times, Sister Arling. Ibig sabihin, Sister Charmy, every day of your life, God is telling you, do not be afraid. Do not be scared. Huwag kang matakot. Be still. Relax lang. Kung may magagawa, gawin mo. Kung wala ka nang magagawa, eh titigil ka na, Diyos na ang papasok dyan. Wala ka nang magawa, nagawa mo ng lahat eh. Oh. Pag nagawa mo ng lahat, Diyos na yan. Alamin mo na, dito lang ako. Ito lang katapos, ito lang the best ko. God will enter in. Doon na papasok ang Panginoon. And you will see the salvation of the Lord in the face of this large attacking army. Doon mo makikilala ang Diyos. Gusto ng Panginoon, ma-realize mo, Brother Matt, na ikaw, na isang limited human being, has a limitation. Hindi mo kaya lahat eh. May mga tao kasi si Superman eh, ginagiging Superwoman, Darna. Dinadalang lahat ang problema. Kaya pagdating sa Pilipinas, 35 years old pa lang, mukha ng 70. Ang tanda-tanda na kasi pinasan mo ang daigdig. Tinalo mo pa si Ate V at Ate Sharon. Amen ba mga kapatid? Lahat na ng tala lumuhod na sa'yo. Kasi ang dami mong dala. Relax lang. Take it easy. Oh. Amen ba? Kasi pag marami tayong problema, sa bagay, tama, lagi itong sinasabi ito sa Italy. Ang mga Kristiyano ngayon, Pastor Johnny, kilala mo na, ay naku, matanda na to. Ano, seryoso? Born again to, sigurado. Sis, ikaw ba yan? Kasi, minsan, makikilala mo mga born again eh, mga Christian. Seryoso. Lagi nakapapong-papo, lagi naka-ano. O kaya si Brother Matt, gusto ko, minsan, ang buhok ni Brother Matt, kulot. Minsan naman, kalbo. Minsan, ganun eh, si Brother Matt, masaya eh. Oh, di ba? Eh, hindi. May mga, kaya minsan mga kapatid, huwag kayong malulungkot palagi. Huwag kayong magpahalatang Christian kayo dahil malulungkot. At ang mga Kristiyano hindi dapat laging lungkot na lungkot. Ano ko, born again kasi ako eh. Bawal akong maging masaya. Anong bawal maging masaya? Saka ka na malungkot, pagpatay na tayo. Buhay pa tayo eh. Diba? Dapat mag-enjoy. Kaya kanina, Sister Chami, may nakita akong dalawang lalaking mama, Brad Pastor Johnny, no? Nakasakay sa ng Mercedes, Sister Chami. Naka-top down, madalong matanda, siguro mga 75 yun, mga 80 na siguro yun. Ayos na, oh. Sabi ko kay Sister, ito mga puti, matatanda nag-i-enjoy eh. Sa Pilipinas ba, makakita ka ng dalawang mama nagdadrive ng gano'n? Wala! Ang matatanda sa atin, nasa bahay. Diyan kayo sa bahay, hindi na matulog kayo. Pinatutulog yung matatanda, malapit na mamatay. Pag namatay naman niya, matutulog na rin lang yan habang buhay. Huwag mo patulugin. Gisingin, magsaya, magmagala, mag-mall. Sa Pilipinas, pag nagmumall, ang tanda-tanda na nagmumall. Paano gusto mo? Nasa bahay lang? Nandun lang sa bahay, pakuya-kuya ko sa rocking chair. Oh. Kasi di ba? Di ba sa Tete, nakukuha mo yung point ko? Yun dito, matatanda, pa-travel-travel. Sa Pilipinas, matatanda, pa-trouble-trouble. Ang daming mga trouble na nangyayari sa kanila. Eh dito, di ba, Sister Christy, matatanda, pa-disco-disco pa sila, na meron pa silang mga adult drop-ins, yan, parang di ba sa Pilipinas, may kinder, yung mga, dadalhin yung mga bata, paglalaro-laruin mo. Dito, meron ding adult, na parang kinder, adult drop-ins, mga 9 to 11, si Lolo, naglalaro naman kung ano-ano, ganun sila eh. Sa Pilipinas, walang ganyan. Kaya matatanda, salit matanda pa siguro, wala nang i-enjoy. Pag matanda ka na, sa bahay ka na lang, taga-luto, taga-alaga ng apo.
Hmm. Kaya sabi ko si Brother Matt kay Sister Mary, dapat maganda maging ganyan sa Pilipinas. Bakit? Kasi 3 John 2 says, Sister Arlene, ano sabi ng 3 John 2 mga kapatid? Bago kayo antukin. 3 John 2. Ito ang sabi Brother Matt ng 3 John 2 ha. Dear friend, sabi ni Brother John, I pray that you may enjoy good health. Good health, and that all may well go with you. And that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Dapat, yung tatlo, body, soul, and spirit, masaya. Nag-i-enjoy. Amen ba mga kapatid? Mag-enjoy. Now mga kapatid, going back to this, believe in the Lord your God, and you shall establish. Believe in His prophets, and you shall prosper. Binibigyan ng medyo inspirational, nini-inspire itong si King Jehoshaphat, na kailangan siyang maniwala sa mga propeta ng Diyos. Kasi ang propeta ng Diyos, Sister Charmy, they are the spokesperson of God. Pag sinabi ng prophet, nangyayari yon. Nung unang panahon, ha? Kasi ngayon, Brother Matt, may mga prophet, may mga prophet, may mga prophet. May mga ganun eh. May mga propeta, may mga maraming Prophet Muhammad, may mga prophet na ganun. May mga propeta ang tawag nila sa kanila. Pero hindi natin alam kung talagang totoong propeta sila. Hindi ko naman sinasabing hindi. Pero ang sinasabi ko, nung unang panahon, Sister Carmi, nung itong binabasa natin na ito, according to Chronicles, dapat nating paniwalaan yung mga propeta. Because sila ay mga binahira ng Diyos. Halos katumbas na nila ang Diyos. And, ito pa ang sabi mga kapatid, when he had consulted with the people, matalino si Jehoshaphat, kanyang kinausap, kinonsulta ang mga tao. Kaya mahirap din sa atin, Brother Matt, yung kinukonsulta yung mga tao. Kasi ngayon, Sister Arlene, alam mo ngayon, di ba nangangampanya na ngayon, no? Kasagsagan ng kampanya. Diyos ko. May nagtuturo pa sa akin, Sister Arlene, alam mo yung mga tarheta. Nagpagawa si father-in-law ko, Pastor Johnny, ng maliit na tarheta. Vote for gano'n. Vote ganito. Boy, for konsehal. May nagturo, sabi niya, uy, pagka nagbibigay ka ng mga tarheta, Sister Christy, lagyan mo ng pera sa loob. Para pag binigay mo, may laman. Kasi daw Sister Arlene, pag walang laman, hindi kayo boboto ng tao. Ang tanong ko dyan, Brother Matt, ay huwag mo sabihin na ikaw wala nakakaalam ng technique na yan. Kung lahat na lang tarheta, lahat ng mga kandidato, may tarheta nakalagay na 100, 200, malalaman pa ba yun ng tumanggap? Hindi. Totoo yun di ba, Sister Arlene? Lahat naman alam na yan, technique na yan Hindi mo na kailangan ng master's o PhD. Alam ng lahat na gano'n ang technique. Kaya itong ginagawa ni Haring Jehoshaphat, that he consulted the people, nung unang panahon, Sister Charmy, democracy. Kaya yung ating Pilipinas, demokrasya. Pero ang problema, nabibili ang demokrasya. Depende. Kung sinong mas mabait, mas gwapo. Kaya ngayon, mapapansin mo, Sister Arlene, kaya pag nagkumandidato ka, aarkila ka ng mga dancer na mapuputi ang hita. Matatataw si Sister Joyce, di ba? Aarkila ka ng mga, siyempre, pag mga taga-probinsya, mapuputi ng hita. Naku, yung ibaboto yun. Yan ang totoo. Kaya itong ginawa ni Jehoshaphat, baka ngayon sa panahon ngayon, hindi na pumatok. Kasi, kahit i-consult ng mga tao, sino iboboto natin? Depende kung sino yung maraming malaking magbigay. Alam mo, Brother Matt, umuwi kami, tapatin ko kayo, wala kaming ginawa, Brother Matt, kundi magluto ng pansit. Isang araw, Sister Ardy, markila kami ng tagapagluto. Irene, ikaw, ito, lulutuin mo nga, ito ang putahin ngayon. Dumigmano pa ako, tagapagluto. Diyos ko, Sister Ardy, alam mo, pagod na, namili na kami ng
Yung palang pansit, Brother Matt, akala ko pansit lang. Yung pala, maraming lahok. Akala ko naman, lalagyan mo lang ng toyo, bawang, sibuyas, yun ha. Diyos ko, nagpaluto ko ng isang tulyase, Sister Alice. Isang tulyase ha. Nakalabing isang kami, bilaong maliliit, yung maliliit na mga mini bilao. Nalaman-laman ko, Sister Arlene, doon sa buong bayan, 26 barangay. 26 barangay. At ilan ang butante? 600,000 ang butante. Sabi ko, wag mo sabihin sa akin kako na yung 600,000 na yan, ipagluluto natin ng pansit. Uubusin mo ang bakasyon ko sa pansit. Wala talaga. Sa isang tulyase, 11 pirasong pansit na nabili ko. Di makakako ilang taon na. Tapos na ang termino ng presidente ng 6 na taon, nagluluto ka pa ng pansit. Diyos ko, mga kapatid ko, alam mo, ang hirap ng tao sa atin, mga kapatid, kaya pagtatakbo ka, kahit kapitan lang, naku, mga kapatid, magumanda kayo ng milyon. Kaya itong ginagawa ni Brother Jehoshaphat, consulting people, bakit maganda rin naman, dapat din naman tanungin ng tao talaga. Dapat sana ganun. Sa UK, wala ka makikitang ganyan, di ba, Brother Matt? May nakita ka ba sa UK na, Buchanan? Walang magbe-Buchanan dito. Di ba, Sister Joy? Wala kang Buchanan. Naku, kandidato ka, Boris Johnson, Buchanan. Anong Buchanan? Wala. Boto nyo ako, gusto nyo ako. Walang ganun eh. Wala kang makikita mga banner streamers, wala kang makikita sumasayo ng mga magagandang hita. Wala. Kataasan yan, pupunta lang sa school, kakamay-kamay ng mga bata. Hi, ganun lang. Boto nyo na ako. Ganun lang. Sa atin, hindi. Kaya itong ginawa ni King Jehoshaphat, timing ito. Kinusulta niya mga tao regarding sa mga issues. At maganda rin kasi kinukonsulta mo yung tao. Kita mo nung tayo ay namili ng Brexit, stay or go, konti lang ang laman ng go eh. Konti lang, siguro 52% lang, 2% lang ang tinaas eh. Konting-konti. Pero kahit anong mangyari, kahit talagang hirap na tayo, tiyo mo, Pastor Johnny, di ba? Hirap na tayo, pero hindi bumitaw ang UK. Bakit? Pinapahalagahan nila ang democracy. Kahit 1% lang ang itinaas, hindi tayo bababa. Ganun katindi ang UK. Kahit na naubusan tayo ng gasolina dito. Di ba? Nakaubusan ng gasolina. Tandaan mo, Sister Arlene, napunta kayo ng Wales. Sabi ko, Bibi, alam mo, manda tayo, baka si Brother Steve, baka tumirik. Pag hindi nakadiretso siya na Pastor Johnny sa Wales, baka mga hindi matuloy sa Wales. Handa kami. Nawalan tayo ng gasolina sa UK. Naubusan tayo ng mga tinda sa mga Tesco na yan. Halos maubusan tayo. Yung mga toilet roll. Halos. Kaya dapat, alam mo, nung panahon ng toilet roll, Sister Mercy, alam mo, gusto kong pagtinda? Tabo. Ituturo ko sa inyo, paggamit ng tabo. Dapat may tabo. Alam mo, yung mga puti, hindi marunong gumamit ng tabo. Hindi marunong gumamit ng bidet. Alam mo yung bidet, yung Hindi nila alam yun. Sa kanila, toilet paper. Man ba mga kapatid? Ganun sila katindi. Pero hindi tayo bumigay. Hindi tayo natakot ng mga taga-EU na yan. Ganun sila katapat doon sa demokrasya. Ito ang ginawa ni Jehoshaphat, tinanong niya ang mga tao. Including kung sino ang aawit sa Diyos. Siguro pumili siya. Sino ito ang magandang boses? Ikaw. Itinuro niya mga kapatid ang pag-awit kung sino ang aawit sa Diyos. Maganda rin yung ganun, yung mga matataas. Sister Arlie, pag naging governor ka na, Sister Charmy, pag naging vice gov ka na, kailangan inaalam mo rin ang pulso ng bayan. Maglakbay-lakbay ka rin sa mga sitio, sa mga poblasyon. Baka ang binabalita sa ng mga tao mo, mali. Uy, naku, governor, maganda ka naman. Naku, tingnan ko nga, puntahan mo. Naalala mo si Mayor Isko, di ba? Minsan paggabi, sumasakay siya sa taxi. Si Presidente Duterte, nagmamotor siya mag-isa. Nagkukunwa-kunwari sa matanda, hindi naman pala siya. Tinitingnan mo. Maganda, responsive din ang mga pinuno natin sa pangangailangan at opinyon ng bayan. Ano ba talagang kailangan ng bayan? Kailangan ng bayan, pagkain.
Kailangan ng bayan, trabaho. Amen ba mga kapatid? Eh di yan ang ibigay mo para sa kapakanan ng bayan. Amen? Kaya naging uso yan, Sister Chami, mamamayan muna. Di ba? Mamamayan muna. Dapat yun ang unahin ng mga nasa posisyon. Kaya yung ating mga darating na halalang ito mga kapatid, tayo ay mananalangin kung sino talaga ang plano ng Diyos. Matindi ang laban na ito mga kapatid. Matindi itong eleksyon na ito. Isa ito sa pinaka mahirap na eleksyon na aking nararamdaman. Matindi. Kaya tayo mga nasa Panginoon, tayo ay may tungkuling manalangin sino susunod na pinuno ng ating bansa. Amen ba mga kapatid? And they were saying, praise the Lord, for His mercy endures forever. Papaalala mo sa Panginoon yun. Yung awa ng Panginoon, nagtatagal, magpakailanman. Aasahan mo yun. Yun ang paniniwalaan mo, na yung pag-ibig at awa ng Diyos ay nagtatagal, magpakailanman. Now, when they began to sing and praise the Lord, when they began to sing and praise, the Lord set ambush against the enemies, and they were defeated. You see, kaya maganda mga kapatid, konti na, magdadagdag pa ako ng konting oras. Meron pa akong mga last point mga kapatid. Napakahalaga, Brother Matt, ng ating pag-awit sa Diyos. When you sing praises to God, the hands of God move. He has the prerogative to move. Yung pag-awit mga kapatid, ang ganda nun eh. Kaya pag umaawit na tayo mga kapatid, dapat masaya na kayo. Hindi may umaawit na may lumulundag, hindi nataas ang paa. Pumapalakpak, ganun lang. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Lantutay. Ano ka sasaya? Lagi, masayang tunay. Malungkot. Dapat kahit ka malungkot, kumakanta ka. Bakit? When you begin to sing and praise, the Lord set ambush against the people. Kasi sabi ng Panginoon, Sister Elaine, the battles belongs to me. And God won the victory on behalf of Judah. So, nagtatagumpay ang Panginoon on your behalf. Kaya pag nanalo ka, nagtagumpay ka, ang glory, ang corona, hindi sa'yo. Huwag kang maglagay sa Facebook niya na, would like to thank Fanny Serrano for my hair and makeup. Hindi yan sa'yo. Hindi yan sa galing mo. Galing yan sa Diyos. Yung pag-awit, Sister Elaine, actually yung praise and worship ng Judah, hindi talaga yun nagpanalo sa kanila eh. Ang nagpanalo sa kanila, Sister Elaine, was their faith. Because the praise and worship became the exchange, the medium of exchange. It became the evidence of their faith. Yun ang naging medium of exchange, Brother Matt eh. So when you praise God, you are exchanging. Kaya di ba meron tayong kanta, Pastor Johnny, na, and I say yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Di ba may kanta tayong ganon? I'm trading my sorrows. I'm trading my pain. Brother Matt, you're trading. Ibig sabihin ng trading, nagpapalitan kayo ng trade. Ang trade mo, pain. Ang trade mo, sickness. Ang trade mo, financial brokenness. Ang trade mo, death. Yun ang ibabigay mo sa kanya eh. Pero God is giving you in return healing. God is giving you in return prosperity. God is giving you in return freedom. But you're giving Him the pain. Kaya yung kantang, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. I'm trading my sorrow. Yung sorrow na yon, Sister Marivic, yung ibinibigay mo na sorrow sa Diyos, papalitan ng Diyos yun ng kagalakan. Yun ang trading. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya pag kumakanta kayo, ano kayong kanta na yun? I'm trading. Hindi mo naman alam kung ano pala itinetrade mo sa Diyos.
but the praise is the evidence of their faith. Yung kahit may problema ka, Brother Matt, kumakanta ka ng praise of Panginoon, pananampalataya mo na yun eh. Kaya tama yung sabi ni Pastor Johnny before na, when you pray, when you sing song, you are praying twice. Thank you, Lord. Pero kung nagpapasalamat ka, kahit na maraming problema, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Amen ba? So that was the evidence of their faith. Kapag yung ating pananampalataya, mga kapatid, nalalaman ng Diyos yan sa ating pagpupuri sa Kanya. Nalalaman niya. Ano kaya ang reaction ni Charmy kapag ganito ang nangyari? Mga kapatid, konting-konti na lang, huwag kayo matutulog. Sabi nga ni Kuya Germs, walang tulugan. Alam niyo, kapatid, nung nasa Pilipinas kami, Sister Arlene, meron kaming overnight prayer. Ganyang katindi sa main church. Ay, grabe. Walang Facebook no, 1982, 1981, wala. Overnight prayer, as in overnight talaga. Kaya mga kapatid, ito na lang overnight prayer natin. Konti na lang. Now there was a word about he walked in the way of his father Asa. Asa was a good king. He was. Well, we know that he also failed. But for the sake of the record, he was a good king, and Jehoshaphat, his son, followed the footstep of his father and did what was right in the sight of the Lord. Kaya mahalaga tayo mga magulang, tama ang papakita natin sa mga anak natin. Naalala mo sa tagalin, mga bata tayo, yung batang tumatawid sa Channel 7, yung hawak ng tatay, tsaka yung batang babae, naka-red light, pero tumatawid siya. Ano sabi ng GMA7? Ang mali, nagiging tama sa harap. Ang mali na ginagawa ng matanda, ay nagiging tama sa harap ng isang bata. Ibig sabihin, tayong matatanda, magpakita tayo ng tama sa mga bata. Kayo, example. Kayong mga magulang, example kayo ng mga anak nyo. Gagayahin kayo. Kung ano ang naging kayo, yan magiging sila. Kaya dapat lakasan ng loob. Maging matapang sa pagharap sa buhay. Mataas ang pananampalataya sa Diyos, paniniwala sa Diyos. Anak, kahit wala na tayo, makakatapos ka. Kahit wala na tayo, anak, gagaling ka. Gagawa ang Panginoon ng mga himala. Huwag kang mag-alala. Ganyan mga kapatid, laging malakas. Now, mga kapatid, dalawa na lang to. And I will finish this. In verse 31 to 37, bagamat, sabi rito, nevertheless, the high places were not taken away, and he allied himself with him to make ships to go to Tarsis. Nagkaroon kasi ng partnership itong si Ahaziah eh. Ito sinasabi ni Sister Mariby kanina. Nagkaroon ng partnership si Jehoshaphat dito kay Ahaziah, king of Israel, which ended up in disaster. Nagkaroon ng disaster when the ships were wrecked at Ision Geber. For that reason, mga kapatid, King Jehoshaphat refused another offer of alliance with Ahaziah. Kailangan pag nagpa-partner ka, dapat, kaya mahalaga, Sister Joyce, yung kutob. Naniniwala kayo sa kutob? Yung, sabi ko na nga ba eh. Lulukuhin ako niyan eh. May tumawag sa akin isang araw, sabi niya, Tony, alam mo yung dinala ko sa church nyo? Naku, Tony, grabe. Inutangan daw siya, Sister Allen, ng siguro 10,000 pounds. Dinala-dala ko pa man din sa'yo. Sabi ko, bakit? Ano naman kung dinala mo sa akin? Ano, Diyos bakot? Alam ko agad ang buhay niyan. Inutangan daw siya. Tapos malaman-laman niya, dalawa pala silang Pilipinang inuuto. Sabi ko, hindi mo nalaman, hindi mo na, nararamdaman ko na talaga eh.
O yun pala eh. Hindi ka pa hindi ka pa iniwanan. Kasi napamahal na ako. Naku, tangang pag-ibig yan, iwanan mo yan. Niloloko ka, tapos mahal mo pa rin. Isang katangahan niyang kapatid. Please lang. Niloloko ka eh. Inutangan ka, tapos iniwanan ka. Sabi ka, buti hindi kayo nagkaanak. Buti na nga lang. Buti na nga lang. Pakilala daw sa kanya, may papel, British. Wala naman pala, asylum seeker. Hindi mo alam, hindi ka man lang kumuha ng passport copy. Kaya, mga kapatid, pag mananalangin kayo ngayon, mga kapatid, hingin mo na kaagad sa lalaki ang passport copy para sigurado. Huwag kang agad magpapapaniwala, British ako. British, Diyos ko, malaman niya. Refuse ang British application. Kaya ito mamang kapatid na si King Jehoshaphat na ito, nag-refuse na siyang makipag-partnership uli kay King Asaya, kay Ahaziah. Kailangan natututo rin tayo. Kaya yung kanta ni, sino nga yun, Brother Matt, yung bata tayo, Menudo. Sino nga yun? Si Ricky Martin, di ba? Mga bata tayo, mga 1980s, alam niya, Sister Allen, di ba, Menudo? Habang nagluluto ka ng apritada, asado, kinakanta naman ng Menudo, di ba? Sabi ni Ricky Martin, di na natuto. Dapat matuto ka sa pag-ibig, hindi lagi kang tanga. Nakailang ulit na siya eh. Si King Jehoshaphat, natuto na siya. Hindi mo na kailangang dagdagan pa ng mali ang mga ibang pagkakamali. Mali na dati, tapos makikipag-partner ka uli. Sabi sa kanya, baka naman maanakan ka pa niya. Mali na nga, niloko ka na, papapaanak ka pa. Isang katangahan na yan. Huwag ka magalit sa akin. Dahil, alam mo nang mali, ayaw mo naman talaga, nagpapaloko ka pa. Ganun ang ginawa ni King Jehoshaphat. Iniwanan niya na si Ahaziah, at natuto siya ng kanyang lesson. Now, mga kapatid, last, promise. The Lord, ito na, Brother Matt, the Lord has destroyed your works. Sinira ng Diyos ang kanyang mga gawa. Yung kanyang mga ginawa, yung mga maaaring ships, yung mga barko, sinira ng Panginoon. Pero minsan, alam mo si Sister Chami, may mga bagay na sisirain ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. At maaari mong sabihin na cruel ang Diyos. Siguro nandiyan si Sister Alice. Sister Alice kasi minsan, bakit ang cruel ng Diyos? Para yun lang, bumuka ang lupa. Di ba? Sister Alice, thank you. Pero Sister Alice, alam mo, minsan may mga ginagawa at sinisira ang Diyos. Sabihin na natin sira, kasi destroyed ang salita. But actually, nandoon pa rin yung Romans. All things work together for good. Naakala mo, Sister Alice, that work, that action of God is to destroy your work, but actually, it is the mercy of God. Na kung hindi niya sisirain yung meron ka, kagaya na ginawa kay King Jehoshaphat, baka mas masama pa ang nangyari. That destroy na ginawa ng Panginoon kay Jehoshaphat prevented him to make another ungodly alliance. Naloko na sa noon ni Ahaziah. Nagkaroon na nasira na yung tiwala. Kaya ang sabi, partnership, Brother Matt, pag partnership, dalawa kayo. Sabay kayo, side by side. Pero pag ang partnership, na broken na yung relationship, nagkaroon ng stain, that's the reason why God destroyed his work. To prevent him from having another ungodly alliance with him, with Ahaziah. At baka, matukso na naman siya. At lalo lang sa masaktan. Kaya ganun din sa ating mga relationship. Ito na, Sister Chami.
Kung pag inalis ng Panginoon ang relasyon na yan, ano man yan, kaya sabi ko sa inyo, ang prayer nyo, example, may bago kayong gagawin, may bago kayong relationship, o mga mahalagang bagay na gagawin sa buhay, mahalagang kontratang gagawin sa buhay, ang panalangin mo, Sister Alice, ganito: Panginoon, kung itong bagay na ito, taong ito ay para sa akin, itong opportunity na ito, itong trabaho ito ay para sa akin, gumawa ka ng paraan para maging akin ito. Pero Panginoon, kung talagang ito hindi makakabuti sa akin, tanggalin mo ito, Panginoon. Magkaroon ka, Panginoon, ng paraan na mawala ito. At pag tinanggal ng Panginoon yon, Sister Mercy, sabihin, God has something better for you. May magandang plano ang Diyos sa'yo. Sister Alice, may mas magandang ginawa ang Panginoon. Baka kung natanggap mo yan, baka mawala ka. Kasi akala natin lagi, may mga pag-blessing, laging blessing. Akala natin, paglaki ng ganto talaga. Hindi lahat ng malalaking sweldo, blessing. May malalaking sweldo, nagiging dahilan para maging addict. Para mga bata, pag nilakan mo ang baon, magiging bulak-bulang-bulakbol. Pero lahat ng gagawin ng Diyos, pag yan ay ginawa ng Diyos, mga kapatid, at sinira ng Diyos yan, hinayaan ng Diyos na masira yan, may plano ng Diyos. Panginoon, nawala ito for a reason. Panginoon, salamat po dahil nangyari ito. Kasi kung di nangyari, kaya minsan magkakaroon ka ng reminiscing eh. Sister Alice, di ba? Magkakaroon ka na, ay, buti na lang, hindi ko naging asawa yung lalaking yun. Kung yung siguro naging asawa ko, siguro, ito ang buhay ko ngayon. Di ba? Baka, naku, buti na lang, buti na lang. Buti lang, hindi ko nakuha yung kotse na yun, kung hindi. Baka mamaya, ito pala, iba pala ang ano. Maraming ganyan. Kaya, mga kapatid, itong mga nababasa natin na ito, ay maging aral sa atin. May mga ginagawa ang Diyos, kaya nga sabi ko nga, Sister Joyce, our God is the Alpha and the Omega. The beginning, Brother Matt, the Alpha is the beginning, A. The Omega is the end. God is the Alpha and the Omega. He is the God of the beginning, Sister Mercy, and He's the God of the end. God is not just the God of the beginning. He's also the God of the end. When God put a period on one thing, kapag nilagyan ng tuldok ng Panginoon yan, kapag sinaraduhan na ng Panginoon ng pinto, don't try to keep opening it. God loves you so much to shut the door, to shut the opportunity, to cut off the people that may destroy you, that may put you to hell, kasi alam ng Diyos kung ano ang pagkatao mo. At ganun kakamahal ng Diyos, pag yan ay pinuto ng Diyos, inalis ng Diyos sa buhay mo, wag mo nang ibalik. Amen? Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. Back to you, Pastor Jay. Thank you po.